Tara, samahan nyo kami sa aming pamamasyal dito sa Manila Ocean Park. Humigit kumulang 1 oras lang naman ang biniyahin namin mula sa Taguig papunta dito sa Manila Ocean Park, kaya mas minabuti naming bumiyahin ng tanghali. Pakipost nyo na lang ang kanilang parking rates sa mga nagbabalak magdala ng sasakyan. Ang Manila Ocean Park ay mayroong 8 attractions na ipinagmamalaki, kaya isa-isahin na natin ito. Let's go! Unahin natin ang Oceanarium. Sa bungad pa lang ng Oceanarium ay mapapawaw ka na sa naglalakihang mga aquarium at iba't ibang uri ng mga isda. Parang nafe-feel ko yung vibes ng Encantadia sa lugar na ito. At pansin ko lang guys, sanay na sa mga taong mga isda dito kasi sila na mismo kusang lalapit at magpapapicture sa'yo. Hindi pa dyan nagtatapos. Tara at pasukin natin ang loob-looban ng Oceanarium. Kita nyo naman yung mga anak ko kung gaano sila kasaya sa mga isda. Kaya kahit ilang beses na akong pabalik-balik dito sa Luzon, hindi talaga ako pumupunta dito sa Manila Ocean Park kasi sabi ko sa sarili ko, pupunta lang ako dito pagkasama ko yung mga anak ko kasi alam kong mag-e-enjoy at magiging masaya talaga sila sa lugar na ito. Kaya na-realize ko din sa sarili ko na nag-iiba talaga ang mga goals natin sa buhay pag nagkakapamilya at nagkakaanak na tayo. Oh, di ba? Pasukin naman natin ang Lost Atlantis ng Oceanarium. At ang pinakahuli sa Oceanarium ang Living Ocean. Hindi talaga kompleto ang pamamasyal mo dito sa Manila Ocean Park kung wala kang picture sa side na ito. Nakaka-amaze talaga ang park na to kasi ramdam na ramdam mo na para ka lang sa ilalim ng dagat. Say hi sa natutulog ng mommy shark. If I am not mistaken, sila ay mga uri ng reef shark or black tip sharks. Kita nyo naman pati yung roof ay meron talagang makikitang lamang dagat. Now, let's proceed to the next attraction, ang Trails to Antarctica. Bago tayo magpatuloy ay dumaan muna kami sa stingray feeding. For only 200 pesos ay mahahawakan mo na at mapapakain mo ng personal ang mga stingrays. To continue, nag-proceed na tayo sa Trails to Antarctica kung saan makakakita tayo ng totoong happy feet or mga penguins. Ang kukulit nila guys, parang tuwang-tuwa talaga sila nakakakita sila ng mga tao. At ito na nga ang highlight sa kanilang 8 attractions dito sa Manila Ocean Park, ang Bird Show and Sea Lion Show. Sa mga nagbabalak pumunta dito, dapat alam nyo ang oras ng mga shows nila. Meron lamang silang 2 set of show, yan ay ang 12:45 ng tanghali at saka 4:30 ng hapon. And tip guys, kung ayaw nyong mainitan tulad namin, magdala po kayo ng payong. Everyone and welcome to Aquatica. By the way, I'm trainer first, and I would like to meet my friends together with the trainers one more time. On your left side is the only male South American sea lion that we have. And according to his trainer, he is the handsome one. Wow, confident. His name is Vincent. Together with trainer David, say hi! Hi! On the other side, the youngest female South American sea lion that we have. And according to his trainer, he is oh, her name is Ayla. Together with trainer John, say hello. Now let's continue. Now let's proceed to the next attraction, ang World of the Creepy Crawlers. Sa mga may hilig sa reptiles dyan at sa mga arthropods, ito yung place para sa inyo. Basta ako, hindi ako nagtagal sa place na to kasi nakikrips out talaga ako habang nanunood ako ng mga mababalbo na gagamba. Nagulat talaga ako dito guys kasi akala ko carnivores ang mga iguana, hindi pala.
Ito naman ay isang uri ng bearded dragon. Meron din sila dito ang iba't ibang uri ng phytoons. Ingat lang tayo guys, baka ang isang rare variety nito ay nasa katabi nyo lang. Joke lang. Grabe naman ang isang to, nagkasya talaga sa isang bao. Now let's proceed to the next attraction, ang Jellies, the Sea Dancing Fairies. Napakaganda talaga ng ginawa nila sa place na to kasi nilagyan nila ng pa-effect ng paiba't ibang kulay ng ilaw para makita natin yung mga jellyfish kasi as we all know guys, 'di ba, transparent yung mga jellyfish. So nilagyan nila ng pa-effect ng kulay para mas makita natin sila and ang cute talaga ng mga jellyfish, ang sarap ipet. Now let's go to explore their Christmas village. Pansin ko lang guys, sa lahat ng place dito sa Manila Ocean Park, itong area na to ang pinakamalamig. Siguro dahil gusto nilang ipafeel sa atin ang 1% ng North Pole kung saan yung home ni Santa Claus. What a memorable experience talaga ang pagpunta at pagbisita namin dito sa Manila Ocean Park. Kaya kayo sa gustong pumunta dito, mag-prepare lamang po kayo ng 750 per head. Sa ngayon kasi naka-promo po sila April 1 to June 30. Pag babalik na po sila sa regular price, nasa 800 per head na ata sila. That's all for today's video. Thank you for watching. Babush!